PRRD is probably the most brilliant political tactician ever to grace our political landscape. Biro nyo, hindi niya dinibunk yung patutsada ni Bongbong Marcos. Ang sinabi lang niya is parang reverse psychology. Kung okay sa inyo ang nangyayari dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos, eh di iboto nyo sila. Tsaka meron akong papanood sa'yo na video, Sir EB. Ito, kasi kuha ito sa, viral to sa TikTok eh. Dumaan siya, tapos kumakaway-kaway, eh yung mga tao, nonchalant, hindi naman kumakaway sa kanya pabalik. Tingnan mo. Ayan. Viral yan ngayon sa X at sa TikTok. What do you say about that? Well, hindi lang siya, no? Even yung team Kain Suka, no, the Dilawans and the Pinklawans are also experiencing the same cold treatment as we've seen here in Cebu, doon sa Sinulog, at ngayon nga sa kanilang mga sorties, no? Ibig sabihin yan, Anmar and MJ, mga kababayan, ang mga Pilipino po ay mulat na. At ang mga Pilipino mo, kahit nandun sila, siguro nandun sila at napuwersa nga lang, siguro dahil sa mga promise na mga ayuda, mga libreng bigas o kung ano-ano dyan, no, yung isa nga sa Davao region ay mga pulis pa na pinagpasuot pa ng a tinge of red daw, no, para lang magka-audience doon. Pero talagang makikita mo na walang emosyon, devoid of emotion yung mga tao, and in fact I would argue they hated him so much, no, that they were just holding back their emotion. At siguro yung iba dyan ay talagang gusto ng kurutin itong si BBM. Tsaka may mga issue nga na, yung sa Davao, di ba, na yung mga pulis, pinasali na doon sa crowd. At may mga paglilinaw doon ng DCPO. Ano masasabi mo doon, Sir Evie? Well, yun na nga, no, again, no, they are flexing every muscle of this government para lang makapag-likom sila ng significant number of people, no, warm bodies, ika nga, no, para nga hindi naman sila mapapahiya. Pero even may mga nakikita akong mga reels doon sa Facebook na kahit nandun sa loob ng mga rallies nila, sumisigaw ng Duterte yung mga tao, at pag tinatanong yung mga parang Kalye survey, Duterte pa rin daw sila habang nasa loob sila ng rally nitong bagong alyansa ni Marcos Jr. So, again, this goes to show that the Filipinos are, well, tama naman yung sinasabi nila, matiisin talaga tayo, pero judging by the emotions, no, or the absence of emotion, na pinapakita ng mga tao or hindi pinapakita ng mga nandyan, dapat na mag-re-evaluate itong Bongbong Marcos team sa kanilang campaign strategy. Meron pong survey, Sir EB, na ginawa kamakailan ang Publicos way back October 2024. At lumalabas sa kanilang survey na pagdating po sa convincing powers, no, ay nananatili pa rin pong maituturing na most influential endorser si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 2025 senatorial candidates. 31% po sa mga tinanong ang nagsasabing susundin nila ang magiging endorsement ng dating Pangulo kumpara dito sa 24% na influence or power nitong si Marcos Jr. Ito ba ang sumasalamin sa mga nakikita nyo po dito sa nakalipas na mga, lalo na sa pag-umpisa po ng campaign period dito sa National Post? Yes, Admar, no, I believe, no, kung yung survey na yan ay gagawin mo ngayon, siguro mas mataas pa at pumapalo na yan siguro sa 50% or more, no? And probably kung si Inday Sara na ang mag-i-endorse, it would probably go to as high as 70 to 80%, no? Ang convincing power nila. Hindi talaga nila madideny yan. Kaya hanggang ngayon ay todo banat sila sa demolition job nila, sa kanilang pagbibismerch ng reputasyon nitong dalawang mag-amang Duterte at yung kanilang mga aliado dyan, no? Lalong-lalo na yung mga kandidatong tumatakbo
no, sa the lucky nine, no, na Duterte slate, no, Duterte approved senatorial candidates, no. So again, makikita mo 'yan, no, elimbawa na yung mga Kalye survey din, no, at yung mga Facebook pages din. Makikita mo talaga na organic, no, yung mga reactions, organic yung mga comments, no, at organic yung mga sharers, no. Kung ikukumpara mo sa kabilang panig naman, medyo magdududa tayo sa reach, no, at sa mga reactions na nakukuha ng kanilang mga posts, no, at mga videos. Opo. And dito naman sa naging tugon ng dating Pangulo kasi nauna ang kick-off rally ng mga sa admin na mga pambato, no? At doon narinig natin na pinatutsadahan niya na nahihirapan daw itong mga katunggali na mabuo itong 12 na magiging pambato, na mention pa nga na parang inutusan lang na bumili ng suka, nakapaghain ng COC, tinanggap yung COC. Pero ang naging tugon dito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay iba. Nabanggit niya na kung sinabihan niya ang taong bayan, mga botante, na kung nagkaroon ng pagbabago ang inyong buhay, lalo na sa usapin sa pagtaas ng presyo ng bilihin, sa trabaho, sa kahirapan, sa kriminalidad, kung ito'y nakatulong ang kasalukuyang administrasyon, iboto ang mga pambato ni Marcos. At kung hindi naman, subukan niya yung pambato ng Duterte lineup. Ano po ang masasabi niyo dito sa klase ng pangangampanya? Dapat bang magpasalamat pa si Marcos Jr. kasi inendorso pa nga ng dating Pangulo ang kanyang mga manok? Yes, Admar, no, mga kababayan, MJ, no, this is a very, very, very important lesson learned here, no. Ang ginawa ni PRRD, no. This is why PRRD is probably the most brilliant political tactician ever to grace our political landscape. Biro nyo, hindi niya dinibunk yung patutsada ni Bongbong Marcos. Ang sinabi lang niya is parang reverse psychology. Kung okay sa inyo ang nangyayari dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos, di iboto nyo sila. Iboto nyo yung mga kandidato ni Bongbong Marcos. Ganun lang kasimple. No? And I'm not a psychologist, pero yung mga ganong klaseng narrative or ganong klaseng statements, actually, ang pumupukaw yan sa damdamin ng isang tao na nakikinig doon at will invite him to be more introspective. At titingnan niya ngayon, tama kaya itong si PRRD? And in context, no, si PRRD still enjoys almost 90 or even higher plus percent, no, ng approval ratings ng sambayanang Pilipino. Almost 3 years from his yung mga magmula ng his step out of office. And ang sabi nga sa mga internal surveys, he is even more approved and more popular and most trusted now than he was when he was still president. So ganun talaga ang convincing power ni PRRD. At makikita niyo na nga, no, he was not selling very hard his candidates, no. Hindi niya yung forced selling, yung hard selling, wala, no. Ano lang, yung ikaw mismo tao, talagang hihikayatin kanya to do critical thinking and a critical evaluation of the candidates presented by both sides of the political aisle.